Ito na, para alam mo na. Ang message ngayong umaga is the real or genuine meaning of love. Alam niyo pa po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Yeah, hindi niyo alam. Hindi niyo alam ang pag-ibig? God is love. Alam niyo po, ang greatest motivators dito po ngayon sa mundo ay pag-ibig. Diba? Pagka punong-puno ka ng pag-ibig, parang ang saya-saya ng buhay. Dumating man yung mga bagay-bagay na alam mo makakapag-hinder sa takbo mo, sa paglakad sa kagustuhan ng Panginoon sa iyong buhay. Diba? Talagang nagiging smooth lahat. Dahil ang pag-ibig, ang pag-ibig ay Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Pagka hindi mo nararamdaman na mahal ka o may nagmamahal sa'yo, diba parang nakakawasak ng puso. Diba? Pero sa bagay, meron din namang tao na walang pakels. Diba? Basta't ako dito, mahal ko sarili ko, wala na akong pakialam sa iba, kung mahal nila ako o hindi. Basta't ako'y mabubuhay. Meron pa mga taong ganun, diba? Meron pa dito? Wala. Amen. Wala. Talaga, especially sa iyong asawa, di ba? Pagka nararamdaman mo medyo nangihina, naglalamig na, parang ang sakit. Di ba? Talagang yan ang pinaka-importante sa mag-asawa, yung pag-ibig. Kasi pagka mahal mo ang asawa mo, mahal ka ng asawa mo, kumpleto buhay mo, ay wala kang pera eh. Sabi nga, ni Rico Puno, namamasyal pa sa luneta nang walang pera. Diba? Ngayon, pag wala kang pera, ayaw mo nang umalis. Especially pag kasama mo mga anak mo, dahil wala ka nang pambili ng soft drinks, wala ka nang pambili, kawawa naman, napupunta lang kayo doon, nagkakatinginan lang kayo. Diba? Kaya napaka-devastating kapag hindi ka nakakaramdam ng pag-ibig sa kapwa mo. Amen. Although, human love is napakaganda ng pag-ibig ng isang tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos is far greater. Amen. Diba? It's the most life-changing force in the universe. Nakikita natin to sa Ephesians 3:17 to 19. Kung tatanungin ko po kayo, alam niyo po ba ang meaning ng pag-ibig kung titignan po natin to sa Merriam-Webster Dictionary? Tingnan po po. Meron ka ba may dictionary na yun? Wala na, Google na lang. Ano? Kapag nasa Google, anong ibig sabihin ng pag-ibig? Emotion. Sino yung sumagot ng emotion? Oh. Sikat ka talaga. Hindi, walang sikat dito. Ang sikat si Lord. Amen. So, love is a multifaceted emotion defined as a strong affection or deep devotion for another person. Ang pag-ibig, iba-ibang emosyon yan eh. Di ba? It's that endearing value of a person that gives you a sense of his or her importance to you as the object of your favor. Di ba? Nadamdam mo na napaka-importante mo pagka may taong nagmamahal sa iyo. Di ba? I believe na every one of us here ay may emotion. May emotion po ba ang bawat isa? Love is a multifaceted emotion defined as strong affection or deep devotion for another person. In Christian theology, the real meaning of love is defined as agape. Na-miss ko tuloy yung anak ko. Pero mamaya magbabalik na siya. A sacrificial, unconditional, and action-oriented commitment. Agape is God's love.
talagang mamaya na yung kwento. Rather than a fleeting emotion, yung mga, di ba, merong mga panandaliang emotion lang. Pero ang agape love, hindi panandalian, eternal choice to seek the ultimate good of others. At ito ay perfectly modeled by Jesus, ultimate sacrifice on the cross. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." And that is in John 3:16. Alam niyo po, pag titignan po natin, babasahin po natin ang John 3:16, at talaga iintindihin natin kung ano ang ibig sabihin. Makikita na natin na napaka-importante natin sa Panginoon. Amen. Napaka-special natin sa ating Diyos. Di ba? Minsan, pag kinukot natin yun, parang wala lang. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. But if you will understand that verse, makikita natin kung gaano tayo. Imagine mo, kay isang anak niya, pinadala niya dito para siya yung maghirap, siya yung ipako sa krus, siya yung mamatay para sa atin. Diba? Napaka-special natin sa Diyos. Tayo ba special ang Diyos sa bawat isa sa atin? Amen. God's love was revealed to us when God the Father sent His one and only Son into the world. Yung pag-ibig ng, pag-ibig ng Diyos, nag-umpisa yan, yung nga, yung pinadala niya ang kaisa-isang anak niya para sa atin. Na siya ay pinanganak sa human, na parang kagaya natin, nabuhay siya dito ng tao. 100% na tao. Pero kahit ganun pa man, ang ibinubuhay niya, 100% pa rin ang kanyang Diyos Ama. Amen? Amen. He lived, suffered, died on the cross, and rose again for one reason, so that we might live through Him. And we were destined to die. Pero nakatanggap naman tayo ng buhay. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag, sabi ko nga kanina, na ipadala niya pinadala ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo. Si Jesus, pinanganak bilang tao, nabuhay, nagdusa, namatay sa krus, at muling nabuhay sa isang dahilan upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Dahil tayo ay nakatakdang mamatay. Sabi nga, the wages of sin is death. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo mamatay dahil may purpose siya sa bawat buhay natin. Amen? Nangyayari ito dahil ang anak ay pampalubag loob, pambabayad sala para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, minsan pagka, I believe na yung mga ibang nag-minister sa communion, every time na mag-minister tayo, hindi natin maiwasan na maluha. Diba? Dahil nakikita natin, naaalala natin, kahit hindi man natin nakita in person yung nangyari sa ating Panginoon, pero tayo naniwala. Dahil kung hindi tayo naniwala, wala tayo dito. Patay tayong lahat. Wala na yung mundo. Inunaw na ng Panginoon. But because God has a purpose in every one of us, kaya gumawa siya ng paraan at yun ay yung pinakamahirap na paraan para sa isang ama. Diba? So, ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Ginawa niya ang pagbabayad sala para sa ating pagkakamali, binayaran niya ang ating utang, pinayapa ang katarungan ng Diyos. At ngayon ay maaari na tayong magkaroon ng tunay na buhay kasama ang Diyos. Dahil noon tayo, nung wala pa tayong, hindi pa tayo nababorn again, tayo lang, wala tayong pakialam sa mundo. Gumawa tayo ng masama, basta't nasa katwiran tayo, okay lang, walang problema. Pero ngayon, dahil may buhay na tayo ng Diyos, ano man ang gawin natin, nakatuon tayo sa Panginoon, ang matipis ba ang Panginoon sa gagawin ko? Di po ba? Alam niyo po, sa Christian sabi nga kung mahal tayo ng Diyos sa ganoong paraan, kung paano tayo minahal ng Diyos, dapat din mahalin natin ang kapwa natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Minsan ang hirap gawin no? Actually, yung commandment ng Panginoon, love your enemies,
Yun ang napakahirap gawin. Pero kung yung buhay ng Panginoon ang isa sa buhay mo, ang dali. Amen. Ang dali. Minsan, actually nangyari sa akin yan nung nasa Saudi pa kami. Meron, kasi sa Saudi, isang napakalaking villa ba yun? O parang isang floor ang inupahan namin. So, ang laki nun. So, yung mga kaopisina ni Pastor Morgan, nag-usap-usap sila para kumuha na lang ng isang bahay para makabawas ng lupa. Eh, syempre, pagka iba-iba kayong personality tatlo kaming family doon. Iba-ibang personality. Si Pastor Paulo pa lang ang anak ko, wala pa si Pastor Agape. Ngayon yung isa, hindi ko alam, sumama yung loob sa akin. Hindi ko alam talaga. Pero naging, Marites, pero makikita natin. Hindi nyo naman kilala di ba? Ngayon, naging magkaibigan silang dalawa, yung dalawang family. Ako nag-iisa. Pero noon, tinawag na kami ng Panginoon. Nung time na yun, before talagang, sabi nga minsan habang kumakain si Pastor Paulo dinura nung anak nung isa. Sabi ko, tinawag ko yung nanay. Sabi ko, dinuran yung pagkain ni Paulo. Sabi lang, Angel, ganun lang. Pero nung time na yun, hindi pa kami Kristiyano para magkaliwanagan tayo. Bumalik, dinuran ulit. Sabi ko, Paulo, pagka dinuran, suntukin mo na. Nagigil na ako dahil hindi ako makakaganti dahil bata di ba? Yung ina naman, Angel. Pero yung pong batang yun, wala na, pumanaw na. Kaya, pinakwento ko lang. Yun ang, pero ang sakit doon di ba? Tapos, yung isa, talagang nakikipag sa akin. Pero nung makilala namin ng Panginoon, talagang naging testimony ko sa buhay ko yun na talagang nayakap ko na minsan may pinapakita, minsan arangkada na naman yung kaisipan mo, pero praise the Lord. Pagka talagang sinabmit mo, magagawa mo kay Lord. Magagawa mo kahit ang sakit, pero talagang pag ginawa mo yun, may joy ka. May joy ka. Pagka ginawa mo yun at andun pa rin yung sige, pag yumakap ako sa iyo, pag ginawa mo ulit yan, medyo hinay-hinay ka na, di ba? Pero pagka si Lord ang kumilo sa buhay mo, talagang andun ang joy. Alam niyo po ba na si Jesus ang manifestation ng pag-ibig? Sabi natin kanina, Jesus laid down His life. Love doesn't begin with us. Hindi nag-uumpisa sa atin ang pag-ibig. Di ba? Pag-ibig na dahil minahal natin ng Diyos. Ang pag-ibig ay nag-uumpisa sa ating Diyos. Di ba? Sabi nga sa 1 John 4:11-13, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this, we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. Dapat tayong mga Kristiyano, pag magmahal tayo, dapat pag nagmamahal tayo sa kapwa natin, ganun din sa pagmamahal sa Panginoon. Sabi nga paano kang, yung minahal ka na ng Diyos, kung paano niyang minahal ka, paano mo kayang hindi mamahalin ng iba? Di ba? Kasi yun ang nagpupush sa iyo para mahalin ang iba, ang kapwa mo, ang pag-ibig ng Diyos. God resides in us through Spirit and His love perfected, completed in us. At pag nangyari yun, na mahal natin ang bawat isa, alam niyo, malaking pagbabago sa buong mundo. Pag ang bawat isa ay magmahalan sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Diyos, talagang may iba ang mundo. Siyempre, sa mabuti, di ba?
Sabi nga po sa 1 Corinthians 13:4-8. Alam niyo po ba yun? Sino po nakakaalam ng 1 Corinthians 13 verses 4-8? Sige po, babasahin ko na para hindi na po tayo magtagal. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud, it does not dishonor others, it's not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Amen. Alam niyo po, sa mundo ng pag-ibig, madalas na itinuturing bilang hindi sinasadyang pakiramdam. Bisan pag sinabing hindi sinasadyang, minahal mo ang tao dahil pinuri ka. Di ba? Kataganda mo. I love you. Di ba? Minsan gano'n na ano natin. Pero sa Biblia, gayon pa man, ang pag-ibig ay tinukoy sa pamamagitan ng kung ano ang ginawa nito. Sabihin, kung ano ang ginawa ng Diyos para mapakita ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Ang mundo ay madalas na tumutukoy sa pag-ibig bilang isang panandaliang pakiramdam na dumarating at nawawala. Pagka ginawan ka ng mabuti, mahal mo ang tao. Pagka ininis mo, nainis ka na rin. Ganon ang pag-ibig dito sa mundo. Na-experience ko ba natin yun? Amen. Ngunit inilarawan ni Apostle Pablo ang pag-ibig bilang isang aktibo, pang-araw-araw na pagpili. Ang pasensya ay pag-ibig sa ilalim ng pagdilipid. Hindi mo ma-experience ang patience mo kung hindi mo na-experience ang pressure sa buhay mo. Di ba? Kasi pagka walang pressure sa buhay mo, okay lang, talagang wala kang, hindi mo makikita kung pasensyosa ka ba o ano, di ba? Pero pag na-pressure ka na, dun mo makikita kung talagang yung patience mo ay gumagana. Di ba? Yung pagiging kind, di ba? Kasi ang being kind is, it's an action. Hindi mo malalaman na kind ka kung walang taong darating sa'yo na hihingi ng tulong, o may nakita kang tao na nangangailangan ng tulong, doon mo makikita, kind ba ako? Kasi tutulungan mo ang tao pagka talagang kind ka. Ano ba sa Tagalog ang kind? Hindi, matulungin, helpful. Mabait. Mabait. Sabi sa Google, mabait. Sabi nga, kapag pinili natin maging matyaga at mabait, kahit na mahirap, nakikita natin ang mismong kalikasan ni Kristo sa isang pagod na mundo. Ito yung nasabi ko kanina, kapag ang kabaitan at ang pagdidipit, ang pagiging pasensya, ang siyang kumikilos dito sa mundo, nakikita mo na ang mundo ay napakaayos, di ba? Kasi lalo ngayon, ang dami natin nabalitaan, na meron na lang nagbabaril, meron na lang nagsasaksak, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Actually, sa Amerika, very rampant ang shooting. Aalis na lang kami, doon sa kapitbahay namin, merong nagbabaril. Minsan, yung pagpapasok ako noon, yung dinadaanan kong, bago ako pumasok, bibili ako ng kape sa Forza. Nung ilang araw lang, merong 4 na policemen na pinagbabaril. Kahit saang lugar. Kaya kailangan nga dapat lumaganap ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Ay tunay nga na. Pero sabi nga, ito na yung signs ng Panginoon na siya ay babalik muli. Pero patitignan muna natin, wag muna Lord, maliliit pa yung anak namin. Diba? Marami tayong rason. Kaya dapat lagi tayong handa. Lagi tayong handa na madadatnan tayo pagbalik ng Panginoon nasa kanyang ubasan. Amen?
Alam niyo, pagka talagang ipinamumuhay mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo na inaalala yung sarili mo di ba? Minsan nga, pagka anak mo ang nagkasakit, minsan parang masama ang pakiramdam mo, pero tatayo ka, di ba? Hindi lang sa mga kamag-anak mo, hindi lang sa anak mo, kundi sa ibang tao. Sabi nga ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Ang neighbor mo, hindi yan ang katabi mo, hindi lang yung kapitbahay mo. Lahat ng tao sa mundo, neighbor mo. Pag kinailangan ng tulong, andun ka lagi dapat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Di ba? Kasi hindi mo masasabing you love God, tapos may nakikita kang dapat tulungan, parang wala kang nakita. Hindi mo mahal ang Diyos. Sabi nga pagka maghahanap kayo ng boyfriend, sino mga singles dito? Pagka maghahanap kayo ng boyfriend, hi Myra, dapat ang priority niya si Lord. Dahil ang unang mahal niya si Lord. Kasi pag sinabi nung kasunod ka na, at yung mga mahal mo sa buhay, at yung mga neighbors. Di ba? Hindi nang sinasabi ko kay Agape, anak, ay hindi lang ni Agape, yung mas mahal si Lord kesa sa Kanya. Amen. Alam niyo po talagang, kung babasahin nga po natin yung 1 Corinthians 13:48, napakaganda po. Ito yung isang mensahe na nagbibigay diin na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng sinadyang mga pagpili, kadalasang lumalabas sa ating mga comfort zone upang maglingkod. Totoo, ang tulad ng pag-ibig ni Kristo ay nangangailangan sa ating na lumabas sa gitna ng ating. Dapat lumalabas yun. Hindi tayo nakatutok lang sa ating sarili. Kasi pag nakatutok tayo sa ating sarili, wala tayong makikita nangangailangan ng tulong. Di ba? Parang sarili mo lang. Sarili mo lang. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Ang pagmamataas ay bumubuo ng, yun, totoo yun. Ang pagmamataas at yung inggit ay bumubuo ng wall. Di ba? Pagka may isang tao kang nakagalit, talagang dahil sa inggit mo, nilalagyan mo na ng pader para hindi mo na makita, para hindi ka na mainggit. Di ba? Pinlalagyan mo ng pader na nainis ka, parang wala nang puwang para magkabalikan kayo, magkasundo kayo. Yun ang nagiging resulta ng pagka may inggit ka, pagka may galit ka, pagka mapagmataas ka, especially sa mga may asawa. Pagka nagkaroon kayo ng konting diskusyon, huwag nyo naman lagyan ng pader. Like, bridge na lang. Hindi nga. Totoo, kasi ang bridge, pwede kang tumawid. Diba? At pagkabalikan kayo, magkaintindihan kayo. Pero pagkapader at yung pa ay gawa ng hollow blocks na pinalitan na may nilagyan ng bakal, wala na. Parang nilagyan yun na ng tuldok. Amen? Kaya dapat, yun ang alihin natin, yun ang iwasan natin na magkaroon ng pader. Pag nagkakaroon tayo, i-ano natin kagad sa Panginoon para kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Hayaan natin na yung biyaya ng Diyos, ang siyang, yung grace ni Lord na, sabi nga di ba, we were saved even before we were sinners. At yun ay yung undeserved grace na natin. Hindi natin deserve yung grace ng Panginoon. Di ba? Kasi makasalanan tayo. So, pero tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Nung lumapit tayo sa Kanya, humingi ng kapatawaran, pinatawad tayo ng Panginoon. Yun din ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Doon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, nagmakasalan na hindi nila deserve ang grace ng Panginoon, ilapit natin sila sa Diyos. Amen. Para yung experiences natin na maganda sa Panginoon ay may experience din nila. Amen. Amen. Alam niyo po, ang standard ng isang Kristiyano, sa pag-ibig ng isang Kristiyano ay hindi nababase sa human capabilities.
kundi sa kay Lord. Doon lagi nating ibabase. Doon lagi nating ibabase ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay isang malalim na simbolyo ng damdamin. Sabi nga kanina natin na ang pag-ibig ay ang pag-ibig na nanggagaling sa mundo ay isang panandaliang emosyon. Pero ang pag-ibig pag nanggagaling sa Diyos, ito ay panghabang buhay. Hindi yung pagka yung ginalit ka, nawawala ka agad. Amen? Ang sino mang hindi umibig ay hindi sabi nga kanina, sabi magmahalan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Alam po natin to, alam po ng lahat na kapag ang tao ay hindi marunong umibig, ay walang buhay ng Diyos at walang pagmamahal ng Diyos. Amen? Alam natin na even we were, yung hindi pa tayo na born again, minahal na tayo ng Diyos. Lahat, ang buong mundo, minahal ng Diyos. Pero kung hindi natin papapasukin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa buhay natin, hindi natin totoong may experience ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang bukal na pinagmumulan ng lahat ng tunay na pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na hiwalay sa Diyos, totoo, ang pag-ibig na hiwalay sa Diyos ay kadalasan mababaw. Makasarili, limitado at may kondisyon. Ang pag-unawa sa Biblia ng pag-ibig ay hindi lamang emosyon, pagsinta, pagmamahal o kabaitan. At actually, kasama to sa pag-ibig ng Diyos. Yung emosyon, yung pagmamahal, kabaitan, nakapasok yan, nakapaloob yan sa pag-ibig ng Diyos. Pero yun nga sinabi ko kanina, ang pag-ibig ng tao, panandalian lamang. Napakababaw. Konting kibot lang. Makanti ka lang. Nawawala na yung pag-ibig ng tao. Pero ang Diyos, minsan, ang pag-ibig ng Diyos, kapag ka talagang tinalampa ka na, andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Amen. Amen? Amen. Kasi kulang din po ako sa tulog, kaya sabi ko po kay Pastor Morgan, Dad, ikaw na lang. Kaya medyo, sabi naman ni Pastor Morgan, hindi, ikaw. Kasi po, nung mga nakarang araw, medyo, ayoko po i-confess. Pero nararamdaman ko. Pero hindi po ako pinatigil. Hindi naman po ako yung parang pagka may nararamdaman ka, sige. Kaya lang pagka tumatagal na yung mata ko sa computer, medyo nag-iiba na yung paningin ko. Ganun daw po yung mga bumabata. Mga kapatid. Mga, ano ba tawag doon? Mga ka-senior. Sabi nga ni Pablo, asan ba to? Nawawala na. Kaya po, nung gumawa po ako ng una, may mga, sabi ko nung binabasa ko kanina umaga, bakit hindi ito parang nawawala yung continuity. Kasi po, wala pang tubig dyan. Para kasi natutuyo na naman. Malapit na po tayong matapos. Alam niyo po, sabi po ni Paul,
Tagalog, isang English. Meron po mga salita sa English na ang hirap i-Tagalog. Meron naman po salitang Tagalog, ang hirap English. Diba? Diba? Kailangan talaga. Alam niyo po, sabi sa Romans 12:9-13. Basahin ko po. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, but fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Alam niyo po, sabi nga po, let love be genuine. It's something of heading over the rest. Alam niyo po, pagka ang pag-ibig mo na nanggagaling sa Diyos ay tunay. Sabi nga, pag nanggagaling sa Diyos, talagang tunay. Pero ang pag-ibig mo hindi galing sa Diyos, hindi tunay. Di ba? Sabi nga, genuine love is holy pag ito'y galing sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ito lang po yung love is genuine. O, love is holy. Ito po ay isang parang phrase lang, pero ang inaano po dito ni Pablo ay maging buhay sa bawat isa sa atin. Na ang pag-ibig ay dapat tunay. Sabi nga po, ang salitang tunay ay isang salita. Sorry kung meron po minsan na experience po natin, minsan na nagiging hypocrite tayo. Pero ang salitang tunay, isang salita ng kabaligtaran ng pagkukunwari. O isang mapagkunwari. Isang mapagkunwari na noong siglo, at salitang yun ay hypocrite. Para bang ito yung mga artista sa entablado. Hindi man sila nakasuot ng mask. Diba? Dahil alam naman, ga-arte ka, nakasuot ka ng mask. Pero ina-arte nila na masaya sila, pero deep inside, nalulungkot sila. Isang example yun, kung hindi man sila artista sa isang tunay na tao na hindi nagdadrama, kahipokritahan yun. Pagkaharap ka, hi! Ay, kamusta ka na? Ay, alam mo, ganyan, pagtalikod. Alam niyo, nakikita ko yan. Pag may nakikita ako mga artistang eran, alam niyo naman din, Pilipino tayo, mahilig din tayo sa mga artista. Siyempre, di ba, pagka marunong umarte, may mga nakikita ako. Pagka inaano sila ng fans, tuwan-tuwa din sila. Pero pagtalikod, alam niyo po, na-experience ko yun. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pero ako naman, hindi ako yung, hi, yung gano'n. Ay, sabi ko, di ngayon, nakita ko siya. Tapos nung balikan ko sila agape, yung mga apo namin sa pamangkin, sabi ko, nakita ko si ano doon. Nakita ko si ano. Sabihin ko na nga. O tapos, di syempre yung mga apo namin sa pamangkin, sumabak, tinignan. Sabi ko, hi, pwede magpakuha yung mga apo ko. Gumanon. Tapos yung pinipicture na, ganon, maya-maya bumalik ulit yung mukha. Sabi ko, yun ang mga tao na, sabihin nga natin, sumigat dahil sa fans. Tapos, yung pagkaan, wala natin pagkwentuhan yan, ano yan eh. Makakadagdag pa ng oras yan. Alam niyo po, yun yung kagaya, kinukumpara sa isang actor sa entablado. Na kapag ka nasa entablado, wow, ang saya-saya, pero at the back, ang lungkot-lungkot pala. Yun po, ang mga tao na hypocrite, plastic. Okay lang kung Tupperware eh. Medyo matibay yung Tupperware, di ba? Pag nasira, pwede mo masoli. Di ba? Pero talagang hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Dapat pagka umibig tayo, ay talagang nanggagaling sa puso natin.
Ang sinasabi dito ni Paul ay gusto niya na sa ating pag-ibig ay hindi ba pagkunwari, hindi mapagpanggap. Minsan mamahalin mo ang tao dahil meron kang nakukuha. Mamahalin mo ang tao dahil mahal ka niya. Mamahalin mo ang tao dahil ang suporta sa iyo ganun-ganun na lang. Pero kahit wala nang ganun, kahit hindi ka mahal, hindi ka natutulungan, mahalin mo pa rin. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tunay. Ang pag-ibig na genuine. Amen? Amen. Alam niyo po ang lalim ng pag-ibig. Yun yung kahit masaktan ka, may tuwa pa rin. May joy. Na-experience niyo ba yun? Ako yun ang gusto ko kasi alam niyo pagka ang pag-ibig niyo ay hindi tunay, madali kang masaktan eh. Na-stress ka. Alam niyo bang stress? And number one killer yan. Hindi yung dahil hindi ka kumakain ng masustansya, dahil kinakain mo puro taba. Subukan yung kumain ng puro taba at subukan yung may stress lagi. Tingnan nyo kung ano yung sasabihin ng, alam nyo, yan ang number one killer din sa mundo. Hindi po ako nagbibiro. Talaga po. Kaya, at yun po ay nagkakaroon tayo ng ganun dahil yung pag-ibig natin ay hindi tunay. Di ba? Ang importante, maging tunay tayo. Huwag tayong plastic, huwag tayong hypocrite na ang pag-ibig na lalabas sa ating buhay ay talagang hindi pagkukunwari. Amen. Ang pag-ibig ay isang pagpipilian. Ang pag-ibig ay isang gawa ng kalooban. Alam ko kung ano ibig sabihin ng tao kapag sinabi nila yun dahil hindi natin nais na isipin ang pag-ibig bilang isang emosyon lamang o isang emosyon lamang. Ngunit makinig ang pag-ibig ay hindi bababa sa isang emosyon. Dahil kung ang Diyos sa ugali natin, kung ang Diyos ay hindi tunay ang pag-ibig sa atin, wala, pinabayaan na tayo. Pinabayaan na tayong mamatay. Pero marami siyang ginamit ng men of God. Pero ang naging problema, nagkasala pa rin. So para matupad ang kanyang naisin in a righteous way, pinababa niya, nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na siyang banal. Alam natin kapag tayo ay umiibig ng hindi tunay, talagang nagdadala ng kasakitan sa atin. Di ba? Talagang makikita natin, ano ba yung nangyayari sa buhay ko? Pero pag-iisipin mo talagang mabuti, kung iintindihin natin ang buong pag-ibig ng Diyos, ay napakalaking positibong mangyayari sa buhay natin. Di ba? Talagang ang mangyayari ay talagang puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Talagang makikita mo yung glory ni God. Kasi ang bawat isa sa atin, wala tayong minimiti, kundi maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Di ba? Hindi naman ang Diyos siya ang gagawa para sa atin. Binigay niya ang instruction kung anong gagawin natin. Kapag hindi natin nagawa yun, hindi natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kasi God gave us the freedom to choose. Ito ang lagi nating binabanggit. Hindi ang Diyos ang gagawa sa atin. Binigay ng Diyos kung paano tayo natin gagawin. At God gave us the freedom. Paano natin gagawin? Ito ba ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos o sa pamamagitan ng laman lang natin? Amen? So, may nakuha po ba tayo sa mensahe na yun? Sabi nga, ang pinaka-importante po sa bawat isa sa atin, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang umiral, ang siyang maging buhay sa bawat isa sa atin, hindi ang pag-ibig natin. Dahil ang pag-ibig natin ay may hangganan.
ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Sinabi niya nga, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ano mang, minsan sasabihin na natin, wala ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? No. Laging gising ang Diyos, andyan lagi, nakatingin sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, na patuloy na nagkukonvict sa atin. Pero tayo, minsan nagiging manhid ang pandinig natin. Minsan nagiging manhid yung emosyon natin na hindi natin nakikita yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat buhay natin. Kaya ang nakikwensyo natin ang pagkilos ng Holy Spirit sa atin. So, yun ang gusto kong i-relay sa bawat isa sa natin. Sa atin na tunay nga na dapat ang pag-ibig natin ay genuine. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay genuine. Real, tunay, tunay na tunay. Amen. At walang sino man ang makapagbibigay ng gaya ng pag-ibig ng Diyos sa bawat. Minsan, mahal tayo ng asawa natin, mahal tayo ng pamilya natin. Pero, pasalamat pa rin tayo dahil sa Diyos, kaya tayo mahal ng pamilya natin. Dahil Diyos ang kumikilos dun sa pamilya natin. Diyos ang kumikilos sa asawa natin. Amen. So, kung hindi man tayo mahal, nararamdaman natin na hindi tayo mahal ng asawa natin, huwag kayong mag-atubili. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mag-stress. Magsaya kayo dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit masayang tunay? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay mag-pray. Thank you, Lord. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig na hindi nagbabago magpakailanman. Pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, O God. Lord, salamat po sa extravagant love na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang prayer po namin ay maibalik din po namin ito sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa kapwa namin, Lord God. Sabi mo nga po, love one another. Lord God, love your neighbor as you love yourself. So Lord, ito po ang gusto namin maging buhay sa bawat isa sa amin na upang ikaw ay patuloy na maitaas, patuloy na maluwalhati sa bawat buhay namin. Ama, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen.